Aba, naging tama lang po ang desisyon ng Miami Heat sa pag-draft kay Kasparas Giacochonis bilang kanilang 20th overall pick sa kakatapos lang po na draft. Sa kanilang laban ngayon mga idol, itong si Kasparas Giacochonis ay nakapuntos ng 24 points, merong 4 assists, 7 out of 12 sa kanyang field goal attempt. Point guard ang kanyang posisyon. Sa ngayon ay nagde-develop na ng kanilang sariling point guard itong Miami Heat. Dahil sa ngayon ang kanilang point guard ay si Terry Rozier na paniguradong hindi naman magtatagal sa kanilang kupunan. Itong si Giacochonis ay isang magaling na point guard. Isang playmaking guard na kilala siya sa kanyang scoring ability. Nakakahanap siya ng paraan para makascore. Gumagawa siya ng kanyang sariling tira. Yan mismo mga tipo ng Miami Heat. Kung mayroong kalakasan, meron ding mga kahinaan at yan ang tatrabahuin ng Miami Heat sa kanya. Si Kasparas Giacochonis ay mahina sa 3-point shooting. Inconsistent siya. Nag-struggle din siya sa transitioning, sa mga physical na mga defender. Yan lamang po ang dapat niyang i-improve. Pero overall, all goods naman siya. Bata pa siya at marami pang pwedeng magbago at mag-improve sa kanyang laruan. Samantala, heto naman ang mock trade kay LeBron James to Golden State Warriors. Ulitin ko hindi po ito opisyal na trade. Mock trade lamang po ito. Ipinapakita rito kung ano ang matatanggap ng Warriors at kung ano din po ang matatanggap ng Los Angeles Lakers, considering na itong si LeBron ay papakawalan nila sa 2026. Subalit hindi pa po tapos ang panahon para mag-request itong si LeBron ng trade. Pwede nga siyang i-trade ng Los Angeles Lakers sa kalagitnaan ng NBA season para kahit papano ay hindi sila mabokya. Mayroon pa rin silang makukuhang kapalit ng mga malalaro at asset galing sa kanya. Ngayon sa mock trade na ito ay matatanggap ng Golden State si LeBron James at si Bronny James. Dalawang James po ito at bilang kapalit si Kuminga, Moses Moody, Buddy Hield and Trayce Jackson-Davis ang matatanggap ng Los Angeles Lakers. Kung ating titimbangin, panalong-panalo itong Los Angeles Lakers sa proposal na ito. Dahil itong si Kuminga, Moses Moody, Buddy Hield and Trayce Jackson-Davis, mga long-term player pa po ito, mga bata to. Samantalang si LeBron ay hindi na magtatagal ng 3 taon sa NBA. Samantalang si Bronny James naman ay hindi pa certified rotation player. Kahit na mayroon siyang standard contract, hindi nga siya nalalagay sa official rotation ni Coach JJ Redick sa Lakers. Kaya sa puntong ito ay parang rental lamang itong si LeBron para sa Warriors at luging-lugi sila sa kanilang papakawalang si Kuminga, Buddy Hield and Moses Moody. Pero ikaw, ano ang komento mo sa trade proposal na yan? I-comment lang sa comment section at babasahin ko. Kevin Kembao, update muna tayo. Hindi pa tapos ang kanyang karera para makapasok sa NBA o sa Summer League. Pagkatapos na hindi mapasama sa official roster ng Sacramento Kings Summer League team or roster, sa ngayon ay naka-schedule naman siyang mag-workout sa 5 kupunan sa NBA. Definitely hindi pa tapos ang lahat para kay Kevin Kembao. Patuloy pa rin po ang kanyang biyahe patungo sa kanyang pinapangarap na makapasok sa NBA o maski man lang sa Summer League, kung saan pwede niyang ma-showcase ang kanyang kakayahan at pwedeng maka-attract ng mga kupunan sa NBA. Para sa totoo at NBA fast break updates, tumutok lang po palagi. I-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ikaw, ano ang komento mo sa ating mga balita ngayon? Mag-comment ka lang dyan at maging responsable. Maraming salamat po sa panonood.